So nagtataka rin ako kung bakit nilagay dito. Wala namang baha dito eh. So bago kami bumaha, baha na sa baba, patay na yung mga tao. So sana masagot na din yung question na yun. Kawawa kasi ang Pilipinas, mayaman ng Pilipinas, pero sa nangyayari mo, naghihirap tayo eh. So makatulong man lang, sana masilip ng pamahalaan ni Sec Beans. Malapit lang naman ang San Pedro Laguna. No, it's just 1 hour away. Patuloy ang pagkalkal ng Bilyonaryo News Channel sa mga questionableng proyekto. Sa pagkakataong ito, sa Laguna naman nakita ang isang ghost flood control project umano. Habang may mga anomalyang nabibisto, may nagbabadyang ethics complaint sa Senado. Si Ping Lacson at Rodante Marcoleta ang bida sa namumuong kontrobersya. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Senate President Pro Tempore Ping Lacson sasampahan daw ng ethics complaint ni Senador Rodante Marcoleta. Lacson, pumanat. Exclusive private subdivision sa Laguna hindi bahain pero may flood control project. Konstruksyon naman ng multi-purpose building, bakit nakatenga? Economic burden lang. Travel tax pinabubuwag na ng ilang mambabatas. Chinese nationals timbog sa NBI dahil sa umano'y kidnapping at illegal detention. Ang mga biktima, mga kapwa Chinese. Isa pang exclusive, Willie Revillame, nawala ng higit 1 bilyong piso dahil sa gambling. At Oscar-winning actor Robert Duvall, pumanaw na. Tila may panibagong kontrobersya ang namumuo sa Senado. May ikinakasaraw kasing ethics complaint si Senador Rodante Marcoleta laban kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Hannah T. May bantaraw na ethics complaint laban kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Yan ay dahil sa isa umanong spliced video ng isang hearing ng Commission on Appointments. Sa isang TV show, una nang inihayag ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang saloobin pagdating sa video umano ng kampo ni Lacson. Laman nito ang pag-iit ni Lacson na atin ang Kalayaan Island Group. Matapos umanong sabihin ni Marcoleta na way beyond our exclusive economic zone ito. Yan ay habang kaharap ni Marcoleta ang isang senior officer sa hanay ng Philippine Navy sa pagdinig. Para kay Marcoleta, hindi raw sinunod ng video ang sequence ng exchange nila ng officer at tila naging misleading daw ito. Umani ng samot-saring reaksyon ang naging pahayag ni Marcoleta at karamihan ay pinaalala sa kanyang may karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para kay Marcoleta, ethics committee raw ang bagsak ng kapwa niya mambabatas dahil ibang-iba raw ang naratibo sa tunay na nangyari sa CA hearing. Banat ng senador, may draft ethics complaint na raw siyang inaayos at anya, hindi raw ito maaaring palampasin. Nakarating agad ito kay Lacson. Pero tanong niya sa isang post sa X, paano ba mag-splice ng video? Ni wala raw siyang ideya tungkol dito at kailangang may magturo sa kanya kung paano ito gawin. Sa isang separate text message naman sa BNC, sinabi ni Lacson na wala siyang ideya kung anong video ang tinutukoy ni Marcoleta at zero nga ang kaalaman niya sa pag-splice ng isang video. Kasabay niyan ang banta ni Marcoleta na kasuhan si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio for treason. Kaugnayan ng desisyon ni Carpio bilang ponente sa Magalona versus Ermita case noong 2011, kung saan ayon kay Marcoleta ay epektibong nalimitahan ang saklaw ng ating bansa sa ating karagatan.
Sagot ni Carpio, treason cannot be committed during peacetime. Una nang hinamon ni Marcoleta si Carpio sa isang debate tungkol sa sigalot sa laot na siya namang tinanggap ng dating mahistrado. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Kinilala bilang West Philippine Sea Heroes ang mga opisyal ng Kalayaan, Palawan na tumindig laban sa umano'y pambabastos ng Chinese Embassy sa ilang Philippine government officials. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Bawal man silang tumapak sa mainland China, Hong Kong at Macau, bayani naman kung ituring ang 16 na opisyal ng kalayaan na naglabas ng resolusyong idineklara bilang persona non grata ang ilang Chinese diplomat sa Pilipinas. Ang parangal na ito ay ginagawad sa Kalayaan 16 bilang magigiting na West Philippine Sea Heroes. Kasama sa mga pinarangalan at tinawag na West Philippine Sea Heroes ng Akbayan Party at Atin Ito Coalition, sina Kalayaan Mayor Belsasar Alindogan, Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albayda at Konsehal Francis Polizon. West Philippine Sea. Hindi ko po akalain na yung gagawin namin ay may malaking impact sa buong Pilipinas. Nandito po ako hindi para sa aking sarili, kundi para po katawanin ang ating mga magigiting na mamamayan ng bayan. Wala po kami kung wala po sila. At kami po ay patunay na kapag ang bayan ay mulat sa diwa ng demokrasya, sila'y makakapili ng matino, mahusay at tapat na mamumuno para sa kanila. Ngayong araw, nagdaos din ng educational forum at musical event na tinawag na A Love Song for the West Philippine Sea bilang pagpapakita ng suporta sa ating teritoryo at mapayapa pero naninindigan na depensa sa ating karagatan. Inulunsa din ang bagong rap anthem ng Moro Beats para sa WPS. Formal namang lumagda ang Philippine Coast Guard at Estados Unidos para sa posibleng pagkakaroon ng Pilipinas ng 3 bagong King Air aircraft mula Amerika. Ayon sa PCG, isa sa mga layunin nito ang pagpapalakas sa maritime domain awareness sa harap ng sigalot sa laot. Para sa agenda, Francis Polve, Bilyonaryo News Channel. Di magtatago, yan ang tiniyak ni former Justice Secretary Vitaliano Aguirre matapos pangalanan ng ICC bilang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity ni FPRRD. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Aguirre na handa siyang harapin ang anumang arrest warrant. Gagamitin daw niya ang lahat ng legal remedy, kabilang ang pagdulog sa Korte Suprema. I will never hide. I will just face it kung ano man yung ipafile sa akin. But I'm going to resist it through legal process. Nananahimik na nga ako eh. Sana nga, akala ko I'm already in the twilight years of my life na tahimik sana, yung with my family and my apo. Yun ang pinakamasarap na sa buhay sa ngayon after reaching mga 80 eh. But I have to resist. Pero hindi ako magtatago. Bagamat aminadong may nangyaring pang-aabuso sa drug war, itinanggi ng dating kalihim na may alam siya sa sinasabing common plan sa mga pagpatay sa kampanya ni former President Rodrigo Duterte. This is the first time I heard of that common plan. Kaya inimbento lang yan nila so that it will be used doon sa trial ni President Duterte. Dagdag ni Aguirre, dapat maglatag ang korte ng malinaw na gabay sa pagtrato sa mga Pilipinong pinapaaresto ng mga international tribunal. Tutol ang ilang malalaking grupo ng mga negosyante sa Anti-Political Dynasty Bill na inihain sa Kamara ni House Speaker Bogie D. at Majority Leader Sandro Marcos. Kaugnay niyan, makakausap po natin Makati Business Club Executive Director Rafael Apa Ongpin. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Ongpin. Hi, magandang gabi. Alright, umpisan ko na po sa ano ho bang nakikita ninyong malaking problema dito sa House Bill 6771 ni Speaker Bogie D. at Majority Leader Sandro Marcos.
Well, kasi ang kahirapan niyan is ano yung definition ng dynasty talaga, no? And sa amin, we believe it should be until the fourth degree of consanguinity or affinity. Now, you know, we're not saying dynasties are per se bad, but the problem is they have really been used systematically to monopolize, especially local politics, no? Local governments and congressional and so on. And so, como nakasulat naman sa constitution natin na kailangan maghain ng isang anti-dynasty law, dapat na natin gawin ito. It's been 30 years, 30 taon na mula nung naisulat ang 1987 Constitution. So, para sa amin, we need a strong anti-dynasty law. Kailangan namin ng totoong anti-dynasty law. HB 6771 is pro-dynasty. Ay, sabi nga ng ilan, it actually legitimizes daw itong Yes. mga dynasty. Mr. Ongpin, sa dami po ng mga naihain na bills in Congress, in both houses of Congress, at the House and at the Senate, which are being tackled right now. Sa Senate po is being initiated by Senator Risa Ontiveros. Which bill? Is there a particular bill that you were seeing that yung okay po sa panlasa ninyo at ng mga kasamahan po ninyo? Well, we're right now more in favor of the Risa Hontiveros drafts, no? I mean, we've seen a few advanced copies, pero eto nga, yung gusto namin is fourth degree of consanguinity. Na bawal. Opo. Oh. And I mean, you know, that's pretty draconian kasi, I mean, when you think about it, Vico Soto, he's sort of a member of a political dynasty. He's related to the Senate president and so on. And he's a very good public official, you know. But let's face it, we really need to do away with dynasties. So yung para po sa inyo, kailangan po yung hanggang fourth degree of consanguinity. Ibig sabihin po nun hanggang pinsan. What about succession? What is the stand of your group regarding succession? Well, we think that there should be term limits for succession. In other words, family members should not be able to succeed one another. Hindi dapat pwedeng sunod-sunod. Dapat pag naabot na yung term limit ng, let's say, governor or congressman, Yeah. dapat hindi pwedeng family member ang pumalit. Hanggang fourth degree of consanguinity. So wala talagang succession na maaaring magpatuloy doon sa matatapos na 3 terms. Yun ang fundamental ng dynasty is, let's say husband and wife. So yung husband magme-mayor tapos yung wife magko-congress. And then pag umabot ng term limit, switch. Yung husband ang magko-congress, yung wife ang magme-mayor or governor. Yeah. You know? Do you So think yun ang kailangan sugpuin. Yeah. Do you think that finally this will be passed into law? I mean, after all, you're right. It should have been there. An enabling law should have been passed since the passage of the 1987 Constitution. Well, this is an anti-corruption measure, and this Congress, there's many members of this Congress and Senate na sangkot sa corruption, no? So I don't know if we can get a majority to pass this bill, but we're hoping that we can. And kaya nga kami nag-release ng statement with 30 other organizations para sabihin, suporta kami sa, we would support a real anti-dynasty bill, just not HB 6771. I think the operative word there that you use is real. Dahil nga po, there are many bills that are pending now in Congress. Yung iba po kasi nasa hanggang second degree of consanguinity. Yung sinasabi nga nilang very strict version is the no succession
and until the fourth degree of consanguinity. The president also has made this a priority along with other bills. Do you think that since the president had mentioned that already as a priority bill, that both houses of Congress will actually really take this seriously and pass it? Well, that's anyone's guess. Maybe. I cannot forecast. As I said, I don't know if we have the numbers. Kasi 70% or something of people in Congress are members of political dynasties. As a last question, Mr. Ongpin, paano ho kaya magiging effective? How do you see this actually panning out if indeed an anti-dynasty law is passed? Well, it's going to change Philippine politics a lot. It's going to open it up to other people besides family dynasties. And hopefully these people will not be, the same kind of patronage traditional politicians. Kasi, dynasties per se are, hindi yan yung problema. Yung problema is patronage politics. And it's the politics of corruption. Diba? That's what we have to change. All right, maraming salamat po sa inyong oras. Makati Business Club Executive Director Rafael Apa Ongpin. Pyongyang Huatsai. Dinagsa ng libo-libo ang oldest Chinatown of the world sa Binondo, Maynila para sa Chinese New Year festivities. Narito ang agenda report ni Just Ignacio, live mula sa Binondo. Just, paano sinalubong dyan ang Year of the Fire Horse? Willard, makulay at masaya ang daan-taong tradisyon ng pagsalubong ng Chinese New Year dito sa Binondo, Maynila. Kagabi ay sinalubong ito ng engrandeng fireworks sa May Jones Bridge na pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Nasa kalahating milyon ang nagpunta at tumunghay dito. Days ago nang dumating sa Maynila mula Pangasinan ang mga magkakatrabahong ito para dayuhin at ipagdiwang ang Chinese New Year sa Binondo. Sulit daw ang leave nila dahil masaya ang naging selebrasyon. Dito kami naka-check-in sa hotel. Yes. Hotel, the food, magandang food. Tapos maganda talaga. First timer lahat. Good health at more blessings ang wish nila this year. At kasama ang shopping sa kanilang itinerary ngayong araw. Bracelets, mga papaswerte, gold. Magmula pa nitong umaga, dagsana ang tao sa Ongpin Street. Patuloy din ang pagdagundong ng mga tambol habang ginagawa ang Dragon Dance. Bukod dyan, may fire dance rin. Sa tapat naman ng Binondo Church, may tent kung saan maraming pagkain at iba't ibang ibinebentang Lucky Charms. Ayon sa isa rin sa family business owner ng famous Hopia store ng Engbitin na si Gerald Chua, malaki raw ang pinagkaiba ng selebrasyon ngayong taon. Mas mahaba po yung celebration natin ngayon. Before, just a few days ngayon, almost 1 week before, marami ng tao sa Binondo. 7 a.m. pa lang daw kanina, mahaba na ang pila. Pagdating daw sa kanilang sales, may improvement compared sa previous years. Pagpatak ng alas 3 ng hapon, umarangkada naman ang Grand Parade mula Manila Post Office at natapos ito sa Lucky Chinatown. Nagkalat ang mga pulis sa lugar at wala namang naitalang insidente sa selebrasyon ayon sa Manila Police District. Willard, bumuhos naman ang malakas na ulan sa kalagitnaan ng parada kanina. Pero sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada at pamamahagi ng ilang candy at ampaw ni Manila Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza. Dumating dito sa Lucky Chinatown Mall ang parada dakong alas 4 ng hapon kanina. Samantala, Willard, kasabay din ng Chinese New Year, ngayong araw din inilunsad o yung grand launching ng Imperial Wing o ito yung extension ng Lucky Chinatown Mall dito sa Maynila. Balik sa'yo, Willard. Enjoy kayo dyan at maraming salamat. Just Ignacio, nag-ulat ng live mula sa Binondo, Maynila.
Ilan umanong Chinese kidnappers arestado ng NBI. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Isang 7-month-old baby ang pinakabatang survivor sa lumubog na Roro Ferry sa Basilan kung saan higit 50 ang nasawi. Paano nga ba siya nakaligtas kasama ang kanyang ina sa trahedya? Narito ang agenda report ni RJ Rosalado. Sa likod ng mga ngiting ito ni Nuram sa Tiblan ay mga nakakatrumang karanasan nilang mag-ina sa paglubog ng MV Shakur 3 sa karagatan ng Basilan. Kasama ni Nur sa barko ang kanyang 7-month-old na baby at kanyang kapatid. Kwento niya, nagising sila sa sigaw ng ibang pasahero nang magsimulang tumagilid ang barko. Wala raw silang nakitang life vest sa kanilang cabin kaya naghanap pa ang kanyang kapatid. Lumabas na kami lahat sa aircon. Tapos yung iba, nagka na sila ng mga life jacket and life vest. Tapos yung kami wala pa. Tapos nung naghanap sa kami, wala talaga yung mahanap na life vest. Tapos hanggang yung ate ko na lang yung naghanap. Sinabi sa akin, huwag kang aalis, dito ka lang, hanap pa life vest. Sabi ko, okay. Siguro mga 1 minute, siguro ganyan, pagkapasok na sa aircon, andun na yung mga life jacket nga nakasarado pa. Yun yung mga sinira ng mga passengers. Can you say nakasarado may na. Mabilis daw ang paglubog ng Roro vessel kaya hindi na naisip ni Nur na tumalon mula sa barko. Pero sa kabila nito, hindi niya binitawan ang kanyang anak nang nagpalutang-lutang na sila sa dagat. Halos 4 na oras silang nakalutang sa malamig at madilim na karagatan. Kaya nangamba siya sa kalusugan ng kanyang anak. Dito si Toto, yung before pa nagilong yung barko, yung kamay ko nasa loob ng damit niya. Sa likod? Oo, sa likod. Paano? Parang inunit ko. Ganyan. Oo. Para at least, di siya maalis sa kamay. Nakaganon kayo? So saan siya nakapatong ba? Di, ganito lang siya. Ganyan. Tapos hinahag ko lang ganyan. Siyempre nakalutang kayo. Oo, nakalutang kami. Di ba siya nakainom? Nakainom talaga siya nung una. Oo, nung paglubog. Kaya na ganyan kami ng alon. Dahil matagal bago dumating ang mga rescue team, ay muntikan pang makatulog si Nur at mabitawan ng bata. Pero sa kabila ng takot at pagod, ang anak niya pa rin ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at pag-asa para makaligtas. Sabi ko sa kanya, inausap ko siya ng ganyan. Sabi ko, Tutu, magtingin ka sa akin. Sabi ko ganyan. Ngayong gabi, magsasuffer tayo. Kasi alam ko talaga maano na talaga yung barko. Wala na talagang chance na hindi siya malunod. Malunod talaga. Sabi ko, magsasuffer tayo. Pero akong bahala sa iyo, bubuhayin kita, panalakihin pa kita. Sabi ko ganyan. Tapos nag-smile lang siya sa akin. Yes, manus. Tapos yung heart ko parang pinalakas talaga na binigyan niya ako ng lakas ng loob. Ayon pa kay Nur, nung dumating na ang mga rescue team ay dun pa muntikang malunod ang kanyang anak. Hindi kasi nahawakan ng isang rescuer ang bata nang iabot ito ng ina. Buti na lang daw ay mabilis ding nakuha ni Nur ang kanyang sanggol. Pagka ganyan, sabi ng isang lalaki, bitawan mo kung gusto mo makuha si baby. Pagka ganyan ka sa taas,
nabitawan ko na. Tapos pagkabitaw ko, hindi siya naabot. No? Diretso talaga sa sakupi. Buti na lang, maliwanag. Hindi maliwanag, iwan ko na lang kung saan ko siya kakalapin. Sobra yung Sa kanya. Ako. Sa tulong ni Dr. Laarni Sadain, isang college instructor, napatingnan muli sa isang doktor ang bata at lumabas na resulta ng medical exam na may pneumonia ang sanggol. Nagkusa na rin si Sadain na tumulong sa pagpapagamot sa bata. Medyo nadismayado ako kasi nga walang follow-up. Nakita na nga nila, even before na-discover namin siya, no, me and my students, nakita na nila sa Isabela pa lang, no, kung saan sila unang nadala ng mga Coast Guard. Doon pa lang sa Isabela na check up na siya at marami ng mga mga newscasters na nag-post sa mga social media. Nakita na nila na meron ng youngest survivor who is 7 months. Dapat may follow-up yung kaagad kasi 7 months. Nanawagan din si Sadain na mabigyan ng psychosocial intervention ang mga survivor dahil sa trauma na kanilang naranasan. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Sa kulungan nag-New Year ang ilang Chinese nationals. Arestado sila ng NBI sa magkahiwalay na operasyon dahil sa umano'y kidnapping at illegal detention. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Hawak-hawak ng mga operatiba ng NBI International Operation Division, hindi na nakapalagpa ang dalawang Chinese national na ito. Pinusasan sila sa isang high-end casino hotel sa Quezon City matapos na kidnapin umano ang kapwa nila Chinese national. Nag-ugat ang entrapment operation sa sumbong ng boyfriend ng biktima. Mr. Jun Long stated in his affidavit that he was able to contact his girlfriend through his Viber account where she relayed to him that she was kidnapped. The victim was rescued during the operation. Humingi raw ng 500,000 peso ransom ang mga suspect. Kalaunan ay napag-alaman sa investigasyon na nauna na palang puwersa ang biktima na magpadala ng 104,000 Chinese yuan o 832,000 pesos online. Since the closure of the POGOs, this foreign national shifted to other illegal activities such as kidnapping for ransom, illegal drugs, and online scamming. Sinampahan na ang mga suspect ng mga kasong kidnapping and serious illegal detention in relation to the Cybercrime Prevention Act. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Isa namang pinaniniwala ang illegal detention din ang nabuwag ng NBI National Capital Region sa isang village sa Muntinlupa. Kaibigan ng Chinese victim ang nagsumbong sa NBI na persahan umanong pinagtatrabaho bilang encoder sa isang online scamming syndicate ang biktima. Na-rescue ang biktima at naaresto ang dalawang Chinese suspects. Ito yung na-identify ng victim na nananakit sa kanya, tinututukan siya ng baril, kinukuryente siya, etc. But together with these two Chinese nationals, may mga 6 pa na Chinese nationals doon na nag-operate ng mukhang hub or POGO-like office. Kasama ang 6 na Chinese nationals sa pinusasan din ng NBI dahil sa kabiguan daw na magbigay ng kaukulang immigration documents. Kinumpiska ang computers ng grupo, sabisa rin ng search warrant at ngayon iniimbestigahan na ng mga operatiba. Ang dalawang suspect ay nauna ng sinampahan ng illegal detention case. Nakipag-ugnayan na rin daw ang NBI sa Chinese Embassy at Bureau of Immigration sa mga kaso ng nahuling Chinese suspects. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Pinabubuwag na ni Senator Kiko Pangilinan ang travel tax na itinuturing niyang isang economic burden o pasanin lamang. Sa kanyang Senate Bill 1843, ipinaliwanag ni Pangilinan na ang travel tax na nagkakahalaga ng 2,700 pesos para sa first class na pasahero at 1,620 pesos para sa economy class ay nagiging hadlang sa paglakbay ng mga Pilipino na protektado anya ng konstitusyon. Dagdag ng senador, kapag wala ng travel tax ay bababa ang gastusin sa pagbiyahe na siya namang magpaparami ng mga pasahero
at pagpapasigla sa ekonomiya. Si Pangilinan ang ika-4 na senador na naghain ng panukala matapos sina Migs Zubiri, Joel Villanueva at Erwin Tulfo. Ang House counterpart naman ay inihain ni House Majority Leader at Presidential son, Sandro Marcos. Isa ang pagtanggal sa travel tax sa priority measures ni PBBM. Tulad ni Senador Kiko Pangilinan, kumbinsido rin si Marikina Congressman Miro Kimbo na may magandang epekto sa ekonomiya ang pagbuwag sa travel tax. Sa Politico Nightly ng Billionario News Channel, sinabi ni Kimbo na bagamat pumapalo sa higit 6 billion pesos ang koleksyon, mas dadami ang economic activity kapag inalis ito. Iginit din niya na unfair na ang pagpataw sa travel tax dahil Pilipinas na lang ang may ganito sa ASEAN region. Very simple lang yung ating tinatawag natin ito na for every reduction ng plane fare, nagkakaroon siya ng epekto in terms of increase ng ating passenger load. So sa pagbaba nito, ina-anticipate natin in fact na magtataas ang demand by almost 20%. So sa dagdag na pasahero, lahat yan bibili ng panibagong ticket at yung panibagong ticket na yan ay may buwis din yan, may VAT at may income tax yung iba't ibang kumpanya na magbebenepisyo dito. Labas pa dyan yung bibili nila mga gamit, bibili ng maleta, bibili ng mga damit, bibili ng mga kagamitan na dadalhin nila kung saan sila magbiyahe. At yung panghuling factor dyan, Dexter, is yung tinatawag natin na effective multiplier effect ng tourism. So, kasado na ang 24/7 roadwork sa EDSA sa paparating na Holy Week kung kailan inaasahang magaan ang daloy ng traffic. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre, magsisimula ang non-stop repair ng 10 p.m. ng April 1 hanggang 5 a.m. ng April 6. Dagdag ni Torre, maglalabas ng traffic advisory at magde-deploy ng mga tauhan ng ahensya para hindi maabala ang mga motorista. Habang mabilis ang paglipat ng auto industry sa electrification, United Asia Automotive Group is stepping on the accelerator. Sa 1 milyong pyesa at technical training hub, handa na raw ang kumpanya ni Bilyonaryo Romel Sitin sa Future of Mobility. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. 3, 2, 1, and... Mula sa car brands na matagal nang hawak ni Bilyonaryo Romel Sitin hanggang sa mga bagong pasok na Radar at Jetour, naging maganda raw ang taong 2025 para sa United Asia Automotive Group. Para kay Bilyonaryo Heir Timothy Sitin, patunay ito na bukas na ang merkado, lalo pat puro Chinese brands ang hawak nila. Our brands experience growth also in terms of numbers, but also in terms of customer satisfaction. I think that's the most important thing here, that if we're able to keep our customers happy, they'll also be the ambassadors for our brand. Ayon kay Timothy, mahalaga na kumpleto ang customer experience mula sa pagbili ng sasakyan hanggang sa after-sales support. Pero hindi lang daw customers ang suportado nila, pati mismo ang mga technician na kanilang, quote, frontliners of service. Sa panibagong taon, binuksan na rin ng UAAGI ang kanilang 2-hectare Center for Technical Excellence kung saan huge investment daw ang inalaan para sa facility, training at technology. Timothy says the Auto Group is keeping in mind that the car industry is fast-moving and future-thinking, and that's why they wanted to be ahead of the curve. Marami pa rin daw ang mga tanong tungkol sa new energy vehicles, kaya importante sa kanila ang confidence at peace of mind ng customer. With this facility, we aim to actually lessen the questions or be able to be prepared to answer those questions properly, show them that we're fully equipped when it comes to new energy vehicles. And yeah, I think UAGI as a group is moving in the right direction also for electrification. Before, we're just talking about internal combustion engines, but right now, we have EV and hybrids. So which means that there is a need for us to invest in order for us to cope up
with the trainings as well as providing the right facility for our manpower of the dealer network. Nasa 1 milyon daw ang car parts na mayroon sa center para sa 6 na brands na hawak ng Citin Motoring Empire. Pero hindi lang daw parts availability ang panlaban nila, pati na rin manpower competency kung saan may training sessions here and abroad. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel. Patuloy ang Chinese New Year celebration sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Banawe Street, dagsa ang mga turista sa kinikilalang Chinatown ng Quezon City kung saan patok ang iba't ibang negosyo at kainan. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor live mula sa Banawe, Quezon City. Pierre, kamusta ang celebration dyan? Pinky, nako, inulan itong Chinese New Year celebration dito sa Banawe, ang Chinatown ng Quezon City. Kanina maya-maya ay bumubuhos ang malakas na ulan, pero hindi naman natitinag ang pagdating ng maraming tao dahil tuloy-tuloy din naman ang activities dito. Nagsimula ang selebrasyon kaninang umaga sa isang biking activity na umikot ang mga bikers sa mga kalsada dito sa Barangay Siena. Ito daw ay para sa health and fitness promotion na mabuti din para sa environment. Sumali sa activity na ito si MMDA General Manager General Nick Torre. Sumunod dito ang ribbon cutting sa pangunguna ni QC Mayor Joy Belmonte na hudyat ng pagsisimula ng selebrasyon dito sa Banawe. May workshops din para sa mga bata gaya ng lantern making at theater acting workshops sa tulong ng PETA. Siyempre, na-showcase ang authentic Chinese food dito sa Food Bazaar na nilagay nila sa kahabaan ng Banawe. Nag-thrive din kasi ang restaurant business dito sa Banawe dahil na rin daw sa taunang festive Chinese New Year celebration. Sinabi rin ni Rorvik Cheng, President ng QC Filipino-Chinese Business Incorporated, hindi na daw kasi mahirap magbukas ng negosyo dito sa Quezon City dahil sa kanilang ease of doing business policy na naka-online na daw ang proseso, pati ang mga permits na kukuha na online, kaya faster and easier ang pagnenegosyo. Ayon sa Quezon City Tourism, pinupush talaga ng QC government na makita ng lahat ang hidden gems ng Banawe Chinatown. Sisigla yung economy at yung komersyo dito sa lugar kasi again itong lugar na to isang tourism district ng Quezon City. So marami tayong mga businesses na matutulungan na sumigla yung kanilang negosyo kasi madadagdagan yung mga bumibisitang mga tao dito sa ating Chinatown. Marami tayong natututunan sa kanilang napakakulay na kultura. And I think dahil itong Banawe ay napakalaki din ang naging ambag sa pag-unlad ng lungsod Quezon dahil nga sa mga businesses na nandito na sinimulan ng mga Filipino-Chinese families. So mahalaga na makibahagi at makiisa tayo sa celebration ng Chinese New Year. Pinky, imbitado din ang Chargé Diafia ng China na si Zhou Ziyang. Siya kasi ang inatasang magbigay ng kanyang keynote speech at inaasahan din na magbibigay ng messages of support sina Baguio City Mayor Benji Magalong at General Manager ng MMDA General Torre. Para sa isang mini-concert, aasahan na mag-perform sina James Blake at ang bandang Hey Jude. Balik sa'yo, Pinky. Parang ang daming masarap na pagkain dyan, ha, Pierre? Maraming salamat, Pierre Pastor, live mula sa Banawe, Quezon City. Hindi binabaha pero may flood control project. Yan ang nabisto ng Billionario News Channel sa isang private subdivision sa San Pedro, Laguna. Bukod dyan, tumambad din sa aming team ang isa pang pasilidad na matagal na raw nakatenga. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ian Maghanoy.
Ito ang overlooking vibe sa South Peak sa Barangay San Antonio sa San Pedro, Laguna. Isang mataas na lugar na imposibleng bahain kahit pa bumuhos ang malakas na bagyo ayon sa residenteng si Attorney Jude Ahmed. Kaya ang kanyang ipinagtataka, bakit nakasaad sa transparency portal ng DPWH ang isang flood control project sa loob ng kanilang private subdivision kung hindi naman bahain ang kanilang lugar. Kung pagbabasehan daw kasi ang portal, lumalabas na may 44% completion rate na ang proyekto. 94 million pesos ang halaga ng proyekto na sinimulan noong nakarang taon sa ilalim ng proponent na DT Resio Incorporated. Pero ang mas ipinagtataka pa raw ng complainant, paano raw nangyaring aprobado ng Laguna Public Works District 2 Engineering Office ang Notice of Award ng kontrata kung wala namang aktual na proyekto sa site. This is actually an early procurement activity. And under the law, early procurement activity, dapat before i-award ang isang contract, any issues on right of way is already settled. So, bakit ganun? Dahilan para kanya raw itong ireklamo sa sumbong sa Pangulo website at transparency portal ng DPWH para maimbestigahan. So, nagtataka rin ako kung bakit nilagay dito. Wala namang baha dito eh. So, bago kami bumaha, baha na sa baba, patay na yung mga tao. So, sana masagot na din yung question na yon. Sinadya ng aming news team ang inirereklamong site pero tanging DPWH river wall na ginawa pa noong 2023 at masukal na ilog lamang ang tumambad sa amin. Wala rin anumang senyales ng construction sa lugar, partikular sa Wrangler Street at Austin Street na nakasaad na construction site kung pagbabasehan ang kontrata. Pero nang i-check muli ang portal kahapon, nakasaad na nasa 44% pa rin ang completion rate nito. Bagay na hindi na naikorek sa portal simula nang ito ay ireklamo. Merong yung isang HOA nagsabi na meron daw communication coming from allegedly DPWH personnel saying na yung project na ito is hindi naman talaga siya ongoing 44%. Meron lang daw typo error sa website ng DPWH. So I'm wondering why, bakit magkaka-typo error, no? Supposed to be government agencies can be relied upon, no? Bukod sa anya ay ghost flood control project na ito sa loob ng tinitirahang private village, ipinagtataka rin ng complainant ang hanggang sa ngayon ay nakatenga pa rin construction ng isang multipurpose building sa katabing barangay Bagong Silang. Base sa dalawa nitong kontrata, nakapangalan ng unang proponent sa Datslav Construction noong 2024 sa halagang 94 million pesos din. Ang bagong kontrata naman para sa taong 2025 sa Ben Labien Builders Corporation nakapangalan na may budget na nagkakahalagang 4 million pesos. Kung susumahin, aabot sa 98 million pesos ang kabuuang halaga ng dalawang kontrata ng multipurpose building. Sinadya rin ng aming news team ang site pero tanging mga nakausling bakal sa mga nakatenggang haligi lamang ang mayroon sa inireklamong pasilidad. Nakasaad pa naman sa kontrata na nasa loob lamang ng 128 calendar days ang deadline ng proyekto. Kawawa kasi ang Pilipinas, mayaman ng Pilipinas pero sa nangyayari mo ang naghihirap tayo eh. So makatulong man lang, sana masilip ng pamahalaan ni Sec Beans. Malapit lang naman ang San Pedro, Laguna. No, it's just 1 hour away. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga kontratista base sa nakasaad na contact number sa mga kontrata pero isang private individual ang sumagot sa aming tawag. Hindi rin po ba ito contact number ni Daryl Resio? Hindi. Ay kanina po kaya itong contact number, sir? Mawalang galang na po. Michael. Private individual po? Sinadya rin namin ang address nito pero ibang tao ang humarap sa amin. Isang construction site ang aming inabutan at hindi tanggapan ng kontratista. Wala raw silang kinalaman sa kontratista at hindi raw nila ito kilala. Never po namin nalaman kung sino si Mr. Resio. At never din namin na-encounter yung yung construction business niya. So ngayon, umaasa ang complainant na maiimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure o mismong ni Public Works Chief Vince Dizon ang kanyang mga reklamo na Nobyembre pa niya isinampa. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Billionario News Channel. Nagluluksa ang Hollywood sa pagkamatay ni Oscar-winning actor Robert Duvall. He died peacefully at his home in Middleburg, Virginia sa edad na 95. Kilala si Duvall sa pagganap bilang smooth mafia lawyer sa The Godfather. He also played the napalm-loving colonel sa Apocalypse Now.
and Boo Radley sa To Kill a Mockingbird. On Instagram, director Francis Ford Coppola said, "What a blow it is to learn of the loss of Duval." Dinescribe naman niya ni Adam Sandler bilang one of the greatest actors we ever had. Nagsama sina Duval at Sandler sa 2022 film na Hustle. In other news, nilaro ni na Michelle D at Rian Ramos ang hinaharap na Ang Pao scandal. Kasabay ng Chinese New Year, D posted a picture of herself na may Ang Pao para sa ini-endorsa na bank. Napacomment si Ramos saying, quote, "May your Ang Paos be filled." Ramos' driver has accused the two and Samantha Panlilio of illegally detaining him and assaulting him. Dahil umano ito sa pagnakaw niya ng Ang Pao na may sensitive material ayon sa NBI. Posibleng ipatawag nila sina D, Ramos, and Panlilio next week. They are already completing the evidence na ipipresent sa respondents. Kinakailangan, kasi sabi nga po ni Director, kinakailangan when we present the evidence to the persons being complained, medyo kompleto na para isang appearance na lang. Inaasahang haharap naman sa NBI this week ang may-ari ng condo unit sa Makati kung saan nangyari umano ang krimen. Willie Revillame learned a lesson about gambling the hard way. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, ni-reveal ni Revillame that he lost more than 1 billion pesos in casinos. But rather than regret, he views this as a learning experience, teaching him that gambling is not a vice where no amount of money guarantees victory. Close friends daw eventually stepped in and encouraged him to return to what he does best, as an entertainment host. Isang araw, nasa kwarto ako, wala na yan. 1 billion, wala, pera lang yan. Hindi ako naapektuhan. Hindi ako nag-isip na, hindi ako nag-self-pity. No, pinaghirapan ko eh. Saka hindi ko ninakaw yung perang yan. It's all about my talent. So, yan, ganon. Kaya ngayon, natutunan ko to. Kaya ngayon, napag-aralan ko to. So, gusto ko, di ba, itong nangyayari sa buhay ko ngayon, I wanna share the blessings. Aminado rin ng Billionaire host na friends niya ang ilan implicated sa flood control scandal, but he stressed that those who are guilty should be held accountable. O ngayon, wala akong kaso. Why? Kasi sinunod ko yung batas eh. Eh sila, sinuway nila yung batas. O ngayon, asan sila ngayon? Ang ibig ko sabihin, masakit. Maaaring may kaibigan ka doon, mababait, at tulungan ka rin yan. Kaya lang, sila ang gumawa niyan eh. At sila lang nakakaalam yan kung tama at mali ang ginawa nila. Kaya ako, wala sila masasabi sa what I have, talagang sabi ko nga, isang mikropono lang to. Extra special ang nagdaang Valentine's para kay Billionaire News anchor Bea Santiago. Engaged na ang beauty queen kay entrepreneur Kurt Cheng. Nag-propose si Kurt sa San Francisco, California, which he says is his favorite city. He wrote sa caption, "Bea got the crown and he got to put a ring on it. Congratulations sa newly engaged couple." Dalawa patay sa panibagong shooting sa Estados Unidos. At aliens are real? Barack Obama, nilinaw ang viral na pahayag. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall naman, mabilis din ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Dalawa ang patay sa panibagong shooting sa Estados Unidos. Nangyari ang pamamaril sa isang ice hockey rink sa Pawtucket, Rhode Island. Isa sa mga nasawi ang gunman mismo. 3 naman ang naiulat na sugatan at nasa kritikal na kondisyon.
it appears that this was a targeted event, that it may be a family dispute. We're talking to all the witnesses. Like I said, there were several people within the Lynch Arena because it was a high school hockey game. So we're talking to all those witnesses. Nagsanib puwersa sina DepEd Secretary Sonny Angara at DPWH Secretary Vince Dizon para sa mabilisang pagtatayo ng mga classroom sa bansa. Unang ininspeksyon ng dalawang kalihim ang isang precast facility sa Bataan. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Bilang tugon sa mahigit 165,000 na classroom backlog sa bansa, sinimulan na ng Department of Education ang pakikipag-ugnayan sa mga local government unit para masiguro ang mabilis na pagpapatayo ng mga silid-aralan. At ngayong araw, kumasa na rin ang Department of Public Works and Highways sa layo ng DepEd. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at Education Secretary Sonny Angara ang isang precast manufacturing facility sa Mariveles, Bataan, para makahanap ng teknolohiyang makatutulong sa pagpapabilis ng classroom construction ngayong taon. Kasama sa mga binisita ng dalawang kalihim ang modular structures na maaari raw gamitin bilang silid-aralan para unti-unti nang matugunan ang kakulangan nito. Kasi they will be dependent on... Kasi the work is really going to be here. It's not going to be on site. Doon, delivery lang, tapos salpo. So gagawin namin ang pundasyon. Yung supplier naman namin, smart na naman ito yung last year pa sila panayantay, sabi ko. Hindi, papabind ako ng sabi mong mid-March. Yeah. Kung 17 ng contracts mo, 30 days. 17 lang kakausapin natin. 17 na ako. Okay. Talaga, na-scale ka talaga. 30 days, kunyari mid-March, plus 30 days to award. So by mid-April, early May. Nasa 24,000 classrooms ang inaasahang maipapagawa ng DepEd ngayong taon at 25% daw nito o 6,000 classrooms ang itatayo ng DPWH. Ayon kay Angara, ang natitirang bilang na hindi mapasa sa ilalim sa DPWH, mga LGU na ang magpapagawa. Bukod sa agarang pagpapatayo ng mga silid-aralan, isinagawa na rin ng DepEd ang kanilang Classroom Leasing Initiative na naglalayon ding masolusyonan ang overcrowding sa mga pampublikong paaralan, habang patuloy ang pagpapatayo ng mga permanenteng classroom sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Overtaxed pero underserved. Yan daw ang sitwasyon ng mga Pilipino ayon sa isang tax policy expert. Kaya ang kanilang panawagan, major overhaul sa revenue system ng bansa. Ang detalye sa agenda report ni Reg Kudiaman. BIR and customs are corrupt. Yan ang maiinit na salitang binitiwan ni tax policy expert Mon Abrea. Kasabay ng paliwanag na pagod na ang mga Pilipino sa napakaraming tax pero kulang sa mga serbisyong dapat maihatid ng gobyerno. Sa isang open letter na pinadala ni Abrea kay PBBM, binigyang diin niya ang nagkakaisang panawagan ng taong bayan na hindi dapat baliwalain ng pamahalaan. Yan ay ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, hindi sapat na serbisyo para sa publiko at ang kakulangan ng trabaho. Hindi pa rin kasi anya mawala ang mga problemang ito kahit napakarami at napakataas na ng buwis na binabayaran at ipinapataw sa taong bayan tulad ng income tax, VAT at excise taxes. Kaya panukalan ni Abrea, isulong ang pagbuo ng National Revenue Authority o ang NRA at buwagin na ang Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs na siyang pinagmumulan lang daw ng maraming issue ng korupsyon. Mungkahi naman ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno, mas maigi kung magkakaroon ng taxpayers advocate kung saan malayang makalalapit ang mga Pilipino para marinig ang kanilang mga hinaing patungkol sa mga buwis na kanilang binabayaran. Yung mga nakakaraang kongreso na file na yan, yung tinatawag na Timoro Bill na nire-represent
sinasabing Taxpayers Bill of Rights. Pattern po ito sa mga ibang opisina din sa ibang bansa na kung saan yung kanilang revenue authority ay may independent office na mag-advocate sa karapatan ng mga taxpayers. Mas magiging epektibo anya ito kung maipapasang batas sa Pilipinas tulad ng ipinatutupad sa ibang mga bansa. Para sa Agenda, Wedge Kujamat, Billionaire News Channel. Sa kanyang mensahe sa Billionaire News Channel, alam daw ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang issue ng korupsyon sa kanyang ahensya. Pero hiling niya sa mga kritiko na bigyan siya ng pagkakataon na tugunan ito. Modernization through full digitalization daw ang nakikita niyang solusyon. Sinubukan din naming hinga ng pahayag si BIR Chief Charlie Mendoza, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Ann Curtis gets a surprise birthday party from her friends. Kabilang sa mga dumalo sina Vice Ganda, Raymond Gutierrez, Georgina Wilson, and Liz Uy. Sabi ni Ann, she had no plans of celebrating her 41st, but her friends are still spreading so much love. This comes just days after they also celebrated Georgina's birthday sa Shanghai. In another Epstein scandal fallout, nagbitaw na bilang executive chairman ng Hyatt Hotels si billionaire Thomas Pritzker. He acknowledges what he says in his terrible judgment in maintaining ties with the late sex offender Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell. Dagdag ni Pritzker, he will not seek re-election to the company's board ngayong year. 2004 nang naging executive chairman ng Hyatt Hotels si Pritzker. He is credited for adopting an asset-light strategy and navigating the COVID-19 pandemic. Nababahala si former U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa mga lumalabas na Epstein files. Sa Munich Security Conference, dinescribe ni Clinton na very troubling and really horrific ang mga nadidiscover na information. She urges authorities to release more files. That doesn't mean, as our news commentators say every day in the United States, it's because someone's name is there, they committed a crime. I've called for many, many years for everything to be put out there so people can not only see what is in them, but also, if appropriate, hold people accountable. We'll see what happens. Earlier this month, nag-agree sina Hillary and Bill Clinton to testify sa congressional probe into Jeffrey Epstein. Former U.S. President Barack Obama sending social media a buzz. Sa podcast kasi ni Brian Tyler Cohen, he was asked if aliens are real. They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in... what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility unless there's this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States. Matapos mag-viral ng kanyang statement, Obama took to social media para i-clarify ito. Sabi niya, statistically, the universe is so vast that the odds are good. There's life out there. But he saw no evidence during his presidency that extraterrestrials have made contact with us. Gotta sell them all. Nabili na for a record-breaking $16.49 million ang ultra-rare Pokemon card ni American YouTuber Logan Paul. Auction off na ang PSA 10 graded Pikachu illustrator ni Logan kay AJ Scaramucci, anak ng dating White House Communications Director na si Anthony Scaramucci. Ayon sa Guinness World Records, naka-attach ang Pokemon card ni Logan sa isang $75,000 diamond necklace nang ibigay ito kay Scaramucci. Dagdag ng Guinness, hindi lang ito ang pinakamahal na Pokemon card, ito rin ang priciest trading card overall na nabenta sa isang auction. Una nang binili ng YouTuber wrestler ang ultra-rare Pikachu illustrator noong 2021 sa halagang $5.28 million. After nearly 2 decades, Anderson Cooper aalis na sa 60 Minutes ng CBS News.
At Rufa Gutierrez, success sa pag-defend ng thesis proposal. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA White Plains. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Magsisimula na ang Holy Month of Ramadan para sa mga Muslim. Bukod sa panahon ng reflection, isa rin sa kanilang tradisyon ay ang mag-fasting. Ano nga ba ang kahulugan nito para sa Muslim community? Alamin natin sa agenda report ni RJ Rosalado. Bukas, Miyerkules o sa Huwebes, posible magsisimula na ang isang buwang obserbasyon ng Ramadan. Sa panahong ito, isinasagawa ang fasting, prayer, reflection at spiritual growth. Mariinding pinagbabawal sa buwang ito ang pagpapakita ng masamang ugali sa kapwa-tao. Obligasyon ito ng bawat Muslim, mapamatanda man o bata. Ang fasting sa Holy Month of Ramadan ay isa sa mga 5 pillars of Islam, kaya napaka-importante ito sa mga Muslim. Kaya ang iba, tinitrain na o sinasanay na ang kanilang mga anak sa mas murang edad. Ayon kay Sheikh Abdul Wakil Tanjilil, Deputy Mufti sa Zamboanga Peninsula in Palawan, hindi basehan ang edad kung kailan dapat magsimula ang bata na mag-fasting. Dapat daw ay bukal ito sa kalooban ng bata, handa ang kanyang isipan at naiintindihan niya ang kahalagahan nito. Ramadan is the month we tinatawag the month of our Almighty God. In lahat ng mga gawain mo dito sa ibang Ramadan, double. Sa ibang yung makagawa ka ng isang mabuti lang, parang kang nakagawa ng isang obligatory sa ibang buwan. Na kung makagawa ka ng isang obligatory, para kang nakagawa na 70 obligatory sa maliban sa ibang buwan. Pero si Haikal Jules Sajili, 22 anyos na magsimulang mag-fasting sa Holy Month of Ramadan. Kwento niya, di pa buong loob niya noon at hindi pa niya gaano naiintindihan ang kahalagahan nito. Mahirap daw sa simula, pero nakayanan niya sa tulong ng dasal. So, bale, nung edad ako nung-start, mga sa 22 pa lang, 22 that time. Medyo late. Medyo late, no? Bakit, Ben? Kasi nung that time nga, nung bata pa ako, kasi parang hindi ko kaya pag-fasting. Parang kumain kasi ako kagad. Di pa kaya ng magbituka ako kung dahil sa init ng araw. Sa Basilan, Grande ang pagsalubong nila sa Holy Month of Ramadan. Sa isang switch-on ceremony, pinailawan ng provincial government ang Capitol na hudyat din ng pagsisimula ng mga aktibidad sa Ramadan Pakaradyaan. May pabonus din si Basilan Governor Mujib Ataman. Pero ang importanteng anunsyo ko, bilang bahagi ng ating pag-observe, dahil karamihan sa ating mga empleyado ay Muslim, pinirmahan na rin natin ng maaga ang sahod nyo. At pangalawa, pagkatapos ng isang linggo dating kagawian, magbibigay tayo ng 10,000 bonus sa lahat across the board. Kasama ang mga JO natin. Ngayong araw, inaasahang isasagawa ang moon sighting. Ito kasi ang basehan kung kailan dapat simulan ang fasting sa Ramadan. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Adding to their pool of countless recognitions, kinilala ng PSA sina Pinoy Pride gymnast Carlos Yulo at tennis superstar Alex Ayala bilang 2025 Athletes of the Year. Tinanghal din bilang President's Awardee si Rain or Shine Elasto Painters head coach Yeng Giao. Yan ang agenda report ni Jonas Lavarias ng Abante.
Napuno ng parangal at pasasalamat ang 2025 San Miguel Corporation Philippine Sports Writer Association Annual Awards Night sa Diamond Hotel Ballroom sa Malate, Manila. The top honors were shared between two-time Olympic gold medalist Carlos Edriel Yulo and WTA ranked number 40 Alexandra Iyala, kung saan sila ang itinanghal na Athletes of the Year para sa taong 2025. Kahit nasa labas ng bansa, ipinarating ni Alex Iyala ang kanyang pasasalamat. Alay daw niya sa kanyang mga pamilya, coaches, team at local sports media na patuloy na sumusuporta ang prestiyosong parangal. Gusto ko din magpasalamat sa aking pamilya, sa aking team, at sa lahat ng kapwang Pinoy sa walang sawang suporta. I want to thank the Philippine Sports Writers Association for this incredible honor. Being named Female Athlete of the Year is a moment in my life that I will cherish forever. Ito naman ang back-to-back PSA Athlete of the Year award ni Yulo. The two-time Olympic gold medalist stressed na hindi pa tapos ang kanyang misyon bilang world-class gymnast. Target pa raw niyang dagdagan ang kanyang mga medalya para sa darating na 2028 Los Angeles Winter Olympics at umabot hanggang 2032. Madami po. Di pa po natatapos yung journey ko. Siyempre, LA Olympics, and after that, di pa natin alam kung magtutuloy pa po ako. Pero I can see na kaya kong hatagusin yung 2032. Pero just really praying na maging safe ako palagi sa lahat ng competitions ko and trainings po. This year, umukit din ng kasaysayan si Rain or Shine Elasu Painters head coach Yeng Giao. He became the first non-athlete to receive the PSA President's Award. Ito'y matapos niyang maipanalo ang kaso sa Congress na nagbabalik sa pondo ng PSC mula sa Office of the President para sa mas malaking budget ng kabuuang sports development ng bansa. Sa kanyang speech, para daw ito sa susunod na henerasyon ng Philippine sports athletes. The PSA, President Francis Ochoa, thank you for the honor. I feel guilty because I was told I was the first non-athlete to receive this award. So I'm really taking it away from a deserving athlete. Sa kabuuan, ang PSA Awards Night ay hindi lamang pagbibigay pugay, kundi simula ng mas malayong hakbang ng Philippine sports sa international stage. Para sa agenda, Jonas Lavarias, Abante. One step closer na to a master's degree si Rufa Gutierrez. Success ang aktres sa pag-defend ng kanyang thesis proposal sa Philippine Women's University. Ayon kay Rufa, she is living proof that balancing work, family, and school is not easy, but it is worth every moment. Reminder din niya sa kanyang followers, it's never too late to chase your dreams and finish what you started. December 2025 nang in-announce ni Rufa na she is pursuing a master's degree in communications arts sa kanyang alma mater. After nearly 2 decades, iiwanan ni Anderson Cooper ang 60 Minutes program ng CBS News. Paliwanag ni Cooper, he has little kids now and he wants to spend as much time with them as possible. Cooper has been a 60 Minutes correspondent since the 26 to 2007 season. Siya ang latest high-profile journalist to cut ties with CBS News. Since naging editor-in-chief noong October ang opinion writer na si Barry Wise. Una na rin umalis ang longtime anchor na si John Dickerson amid concerns sa direction ng network. Mapabilang model or designer, bumida ang ilang Pinoy sa New York Fashion Week. Among them, Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados. Ang detalye sa Agenda Report ni US correspondent Don Tagala. Sa unang pagkakataon, rumampa si Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados sa New York Fashion Week. Suot ang Filipino design gown ng Steadfast Creative Arts Production. Ayon kay Ganados, pangarap niya talaga maging runway model sa prestiyosong fashion event bago pa siya maging beauty queen. Well, it is definitely a proud and a momentous moment for me. I've been modeling even before I became a beauty queen.
So this has been a dream of mine. Generally, this was my first dream before being a Miss Universe. So I am just fulfilling my childhood dream, I guess. Sa kanyang New York Fashion Week debut, nakatatlong designers pa si Granados sa tinaguriang World Fashion Expo ng high-tech moda. Rumampa rin siya para sa Washington DC-based Filipino designer na si Toshimi Pakumbala at para sa sartorial masterpiece ng Lynette Couture mula sa London, UK. Here, it's really fast-paced. Everything happens so fast. In the Philippines, I only get one dress, particularly in one night. But in here, I've done 4 dresses in one day. So that for me is a really big gap. Nakasama rin ni Granados ang singer-actor na si Chard Ocampo na nakilala bilang Will sa Netflix movie na What If? Isang fun fact tungkol kay Ocampo, pinsang buo siya ni The Voice Season 26 winner Sofronia Vasquez. It's a proud moment, Miss Universe Philippines yan eh. Gazini Granados yan. So, parang, kanina nga sa backstage nag-usap kami, sabi ko, Gazini, kinakabahan ako. I-guide mo naman ako. Parang nung rumampa na kaming dalawa, sabi niya, okay, relax ka lang. Para sa Filipino designer sa New York Fashion Week, hindi lang sila nabigyan ng plataforma para ipagmalaki ang Pinoy fashion, nais din nilang iangat ang mga models. For me, it's a blessing to be bringing designers from the Philippines and representing Filipinos in the New York Fashion Week. I inspired others to dream big. As a designer, I will continue to empower and help other models to pursue their dreams. Sa pagtatapos ng New York Fashion Week Spring Collection, nagsisimula na muling mag-isip at magplano ang Pinoy designers para sa Fall Fashion Week. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York. Ilang araw na lang gaganapin na ang unang Philippine Arts Film and Television Awards o BAFTA. Kabilang sa mga paparangalan ang agenda ng Billionaire News Channel. Ang detalye sa agenda report ni Hannah P. Live mula sa Manila. Hannah, go ahead. Pinky, BAFTA, or the Philippine Arts, Film and Television Awards, will be giving its BAFTA Excellence in Business News Award to Agenda, Billionaire News Channel's primetime newscast. Sa kauna-unahan nitong awarding, BAFTA will be recognizing Agenda in its bold, relevant, and incisive reporting sa economic at business issues na direktang nakakaapekto sa mga Pilipino. Ayon sa BAFTA, ang Agenda ay naging isang trusted platform para sa business news dahil sa lalim ng analysis, responsableng pag-uulat at matibay na paninindigan sa journalistic integrity. Dagdag pa nila, ang programa ay nakatutulong sa informed decision-making ng publiko at nakakataas ng pamantayan ng broadcast journalism sa Pilipinas. For sure, one of the most watched news channel right now. Everyone's just checking Billionaire News. Pag-gising sa umaga, yun ang unang tinitingnan, di ba? Sometimes, ano kayang bago sa Billionaire News? And I also do that. I also check. And I think one of the main reasons why we really wanted you to be here, yes. Ang BAFTA ay isang bagong tatag na arts, film at television institution na layong iangat ang Filipino excellence sa media, modeling at creative industries. Itinatag ang organisasyon noong October 2025 at pinamumunuan ng mga profesional mula sa media, pageantry at creative production na may malinaw na mission, hindi lang magbigay ng parangal kundi magtaguyod ng integrity, discipline at leadership sa industriya. BAFTA is for everyone. There is equality here. And then we're trying to discover talents because I believe that everybody has their own skills, their talents, and we want to improve that more. Everybody's focused now in digital. And we just want to bring back the olden days,
Ahead of its first awarding event, PAFTA gave clarification on the Facebook post of FAMAS Board of Trustees. Doon kasi lumitaw ang dalawa nilang opisyal at sinabi ng FAMAS na hindi na raw sila associated sa nasabing well-known academy. Both officials clarified there's no beef between them and FAMAS, pero kinwestiyon ng kanilang legal counsel ang timing ng pag-post ng nasabing notice of disassociation, lalo na't malapit na ang PAFTA awarding. They consider it malicious, pero kumpara raw sa FAMAS, alam nilang baguhan silang organisasyon at established na umano ang FAMAS kumpara sa kanila. Despite this, work continues for the PAFTA team at pagpupursigihan daw nilang makapag-offer ng workshops sa talented individuals pagkatapos ng kanilang kauna-unahang awarding. The awards will be at the Manila Hotel's Centennial Hall on February 21, with its host yet to be announced, but surprises await the public according Maraming salamat sa iyo, Hanati. Nag-uulat ang live mula sa Manila. And of course, we'd like to thank the Philippine Arts Film and Television Awards para po sa pagkilala sa aming primetime newscast na agenda. Thank you. Congratulations to all of us. Thank you. Congratulations, especially sa inyong mga haligi. Hindi, doon sa nasa likod ng camera. Yung ating mga writers, producers, Correct, yung mga cameraman. nandyan sa booth, lahat yan, yung hindi po ninyo nakikita. Correct, this is for Sila you. po ang magaling. Super, Kaya po tayo super. nakilala. At syempre, huwag kalimutan yung ating magagaling na reporters. Yes. Ang pinakamagaling na reporters. Diba? Hardworking pa. Walang newscast Thank kung walang you sa mga kanilang reporters. lahat. Yeah, that's Maraming true. salamat sa inyo. Lahat ng hirap. Correct. Ang dami, Pinky, nangyayari also. Today is Chinese New Year, or Yes. Lunar New Year. Tonight is Ramadan Mubarak. And then tomorrow, Ash Wednesday naman, tuloy-tuloy. Ash Wednesday na tomorrow. oo. Kaya after sumikip ang mga pantalon natin, fasting and abstinence muna. Fasting and abstinence, you're right. Alright, maraming salamat muli sa PAFTA. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Lloyd Check. Ako naman po si Ferdy Salvador. For more news and features, visit our official website, bnc.ph. At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.